beloved Boss Mike Cervera. Matindi to mga kababayan, matindi. Matindi to. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Hindi na ho kinilala si Cayetano na bilang isang Senate President at pinahiya ho ng husto. Pinagtawanan at kung ano-ano mga kababayan ang ginawa dito kay Alan Peter Cayetano. Kawawa naman mga kababayan, kawawa naman. Oh, pakinggan mo natin ha. Oh, Nonito Inocentes, J. Timblique. Ha? Makinig kayo. Eto na. Makinig. Lorna Matipo, makinig. Eto na. Pasok! House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, Nako! the Dean of the Diplomatic Corps, Nagsigawan, oh! Mga kababayan, nagsigawan. Alan Peter Cayetano, di ka ba nahihiya niyan? Nung tinawag na Senate President Pro Tempore, nagsigawan yung mga tao. Di ka ba nahihiya? Cayetano, hindi ka ba nahihiya? Siya bagay, sabi nga ni Erwin kahit palakulin daw yung mukha mo, hindi tatalab daw yung palakol. Sobrang kapal daw ng mukha mo paano ka nga naman mahihiya, no? Pakinggan nyo, mga kababayan, nagtawanan, nagsigawan yung mga tao. House Speaker Faustino D. Yes. and the honorable members of the House of Representatives, Uh-huh. Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, Ayun na! the Dean of the Diplomatic Corps, Sigawan, mga kababayan. Nagsigawan, pati si Pangulong Bongbong ha? Nangiti na lang, ha? Nangiti, mga kababayan, ito, tingnan nyo, late na late yung of sigawan. the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, Natatawa si Sherwin, no? Tingnan yung Sherwin, natawa. Nangingiti si... si Sherwin, ang tangkad kasi niyan Matangkad yan, mga kababayan, 6-footer yan Tingnan niyo yung mukha ni Sherwin. Ngiting tagumpay. Ano kaya, ito tanong ko sa inyo, mga kababayan. Ano kaya pakiramdam ni Alan Peter Cayetano, nung banggitin at tawagin ni Pangulong Bongbong Marcos na si Sherwin Gatchalian, imbitado. Tapos yung Senate President na feeling niya, siya pa rin ang Senate President. Mga kababayan, wala, mga kababayan, hindi imbitado. So ano ibig sabihin nito? Kung hindi imbitado si Alan Peter Cayetano, baka ipilit pa nila na siya pa rin ang Senate President, hindi ka na kinikilala ng Malacanang. Hindi ka na kinikilala ni Pangulong Bongbong. Di ba, mga kababayan? Kikilalanin pa ba yan? Kinikilala pa? Mga kababayan, merong okasyon ngayon. Ang okasyon ngayon ay Independence Day, araw ng kalayaan. Di ba, kung ikaw ay kinikilala pa bilang Senate President, di dapat nandiyan ka, di ba? Kaso wala, mga kababayan. Mukhang tinabla na ho. At ang kinikilala na nga po ay si Sherwin Gatchalian. Wala na pong iba. Tingnan nyo, mga kababayan, meron pa. Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City, Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff, General... Si Isko! Sabi ni Isko, yayangga-yangga lang ako. Bakit? Bakit? Kaibigan ko si Bongit. Kaibigan ko rin si Sara. Wala akong pakialam sa kanila. Kung mag-aaway sila, ano naman pakialam ko dyan? Ang akin dito lang ako sa Maynila. Ang pinaka mahalaga bilang ama ng Maynila ay kailangan ako ay nandiyan lagi para sila ay alagaan.
Di ba ganyan si Isko, di ba? Oo. Di ba mga kababayan ko? Bahala kayo. Galing eh. Sige, tuloy. Romeo Browner and the Major Service Commanders, Ako. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Si Browner, binati. Paano pa naman mga kababayan magkakaroon ng loyalty check niyan? Kahit na may mga banta-banta ng panunugod sa Malacanang at mga banta na patayin si Pangulong Bongbong. Di ba? At sugurin din ang Senado kasi diyan nakasalalay ang political career ni Sara Duterte sa Senado. Pag hindi sinugod ang Senado o hindi nila ginuluyan, mahihirapan na ho sila na baka hindi na ho nila mailigtas ang political career ng nagngangalang Sara Duterte. Diba? Eto na, pasok. Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, Yun! my fellow workers in government, Talagang mahal na mahal niya mga kababayan si First Lady, no? Mga kababayan. Dapat pag lalaki, ganyan. Di yung may mahal na kayo, may mahal pa kayong iba. Huwag niyong gagayahin si Pulong. May asawa na, abay bumubuking pa ng pokpok. Di ba? Huwag niyong gagayahin yun, mga kababayan. Huwag niyong gagayahin si Sara. Kita niyo mga kababayan, wala siyang tulad ni Manong Bongbong, ano? Iba ho eh. Alam niyo ang relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady, daig pa ho yung magkapatid, daig pa ho yung mag-best friend. Mga kababayan eh, siyang gandikit talaga eh. Diba? Grabe no, mga kababayan no, matindi. Sige tuloy. other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Yon. Paano ngayon? Wala si Alan Peter Cayetano. Ang kinilalang Senate President ay si Sherwin Gatchalian. Ano nangyari kay Alan? Napahiya yan. Kawawa naman. Napahiya ho mga kababayan ko. Nako. Dito tayo mga kababayan. Unahin na natin tong pinapakalat na naman ng mga kabilang grupo ito hong mga DDS, Siyempre, paborito natin diyan, yung pong maligno. Hindi, mukhang maligno, mga kababayan, mukhang maligno. Pasok! Pero meron po tayo. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Pakinggan yung maigi ito dahil ganito humanlin lang itong mga putang inan to. Ginagago nila yung mga tao. Kaya nga, nandito tayo para itama yung mga ginagawa ng mga ito Itong mga taong ito, mga bayaran ng kampo ni Sara Duterte, ayon na rin sa mga kasakasama nilang mga vlogger noon na mga umalis na sa kanila at sumama na sa kampo ni Pangulong Bongbong. Kasi nga, ayaw nga daw ho ng ganito na ang prinsipyo ay nababayaran nagsilayasan. Pakinggan natin. Ito ho yung nagsasabi na meron daw isang malaking revolusyon ang mangyayari at ang mangunguna daw ay isa ring malaking relihiyon. Nako, eto ho mga kababayan ngayon daw isasagawa, mga kababayan ngayong araw. So, hantayin natin kung mangyayari ito. Kapag hindi nangyari, pagtawanan na lang natin sila. Pasok! Naku po mga banateros, meron po tayong nalaman. Meron daw isang malaking relihiyon na maglulunsad ng revolusyon. Kita nyo mga kababayan, may isang malaking relihiyon daw ang maglulungsad ng revolusyon. Malaking revolusyon. Ano ba yun? Mga kababayan, kayo. Tingnan nyo mga kababayan kung paano ito, di ba? Ito yung mga walang prinsipyo, mga kababayan Basta lang kumita sila ng pera, wala sa kanila yan. Di baling malito kayo, di baling kayo ang maapektuhan, di baling
mawala kayo sa tamang pag-iisip, di baling mabaliw kayo basta sila magkapera. Ano kaya itong revolusyon na ito? Sabi nila, itong revolusyon na ito ay siyang magwawakas sa kasamaan sa bansang Pilipinas. Kita nyo? Feeling hero pa mga putang ina. Sila daw ang magwawakas sa kasamaan dito daw sa Pilipinas, putang ina. Napakatagal na marami nang naupong masama mula kay Cory, kay Ramos, kay Estrada, kay Gloria, at kay Pinoy, kay Digong, lalo na. Putang ina, yung pagwakas sa kasamaan, nawakasan na nung nawala si Digong sa Malacanang. Tanga! Tuloy. Naku naman, Banat Bay, baka masidis yung kanyan sa mga sinasabi mong yan. Hindi po, mga kababayan, ito pong revolusyon na ito ay hindi po rebellion. At itong revolusyon po na ito ay spiritual revolution. Bakit? Putang ina, may mga tawag-tawag. Tangin ng mga pang-uuto talaga mga kababayan. Ano? Hindi daw ito revolusyon ng dahas. Revolusyon daw to, gamit ang mga espiritu. Utingin na anong espiritu yung gagamitin nyo? Espiritu ng mga demonyo? Baka naman may nararamdaman na kayo sa lansangan na mga malalamig na hangin, na mga espiritu, na mga nagwewelga na dyan Baka meron na ibalita nyo sa amin, isend nyo. Yung mga nangyayari dyan di ba? Sabi daw itong spiritual daw. Spiritual revolution. Sabi. Sige. Isang malaking prayer rally ang gagawin. Alam mo, sabi nga nila, hawak na nila lahat mula sa... Wait lang. May isa daw, malaking prayer rally. Wait lang, Banat Bay, putang ina ka. Ilang prayer rally na ba yung mga ginawa ninyong hayop kayo? Marami na. Napakarami na hong prayer rally silang ginawa. Syokdulan na dinamay pa nila ito hong INC, di ba? Nag-prayer rally na rin. Kaya lang nahahaluan ng politika. Kaya hindi rin nagtatagumpay. Ngayon, ang tanong ko, prayer rally ba ang solusyon sa sinasabi mo na magtutuldok sa mga kasamaan sa gobyerno? Tanga, matagal nang nangyari yan. Buhay pa si Cardinal Sin ay ginawa na yan. Ngayon, ang tanong, anong klase na spiritual revolution yung mga pinagsasabi mo? Abay, liwanagin mo yan. Diba? Kailangan liwanagin yan. Diba mga kababayan ko? Executive, kapulisan, sa ilang judiciary, sa paid media, hawak na nilang lahat. Lahat ng script, pinapakalat nila, puro kasinungalingan. Kita nyo mga kababayan ko, binabaliktad nila. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino ho nagpapakalat ng fake news? Tayo ba'y may pinakalat ng fake news? Tayo po ba sa kampo ng pro-government, ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, may pinakalat ba tayong peke? O isa-isahin natin yung mga pinipeking pagpapakalat nito na binabaliktad na tayo daw ang nagpapakalat. Putang ina ka, nagpakalat kayo ng peking video na nagdodroga ang Pangulo. Pinakalat nyo rin kayo, kasama ka, na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nasa malalang kondisyon. Di ba? Meron pa silang pinakalat na medical report. Para maging legit yung sinasabi nila na ang Pangulo ay nasa malalang kondisyon. Kita nyo mga kababayan? Tapos sasabihin, tayo ang nagpapakalat ngayon. Ibalik nga natin, anong pinakalat namin? Pag sinabi naming bobo si Sara, fake news ba yon? Totoo yon. Diba? Pag sinabi na ba natin na baliw si Sara, fake news ba yon? Totoo yon. Pag sinabi natin na maniniyot ng pokpok si Pulong, fake news ba yon? Totoo yon. Pag sinabi natin na adik si Basti Duterte at mahilig sa sopa, fake news ba yon? Totoo yon. Diba? Lahat yung totoo, mga kababayan. Diba? Ewan ko rito sa sinasabi nito na
Lahat na daw, media, social media, mainstream media, lahat na daw eh. Hawak na daw ng Pangulo. Baka naman umaayon kasi nasa tama. Nakikita nila na ang kampo nyo nasa mali, kaya ayaw kayo samahan. Baka naman pwedeng ganun. Diba? Diba mga kababayan ko? Pero isang bagay ang hawak ng taong bayan. Ano po yun? Truth o katotohanan. Kaya nga, di ba? Napaka-importante ang panalangin. Bakit? Isa lang daw po mga kababayan ang tanging sandata. Ang katotohanan, ang truth. Tangina, hindi nyo nga alam kung ano ibig sabihin ng truth na yan eh. Sinasadiwa nyo ba? Sinasabuhay nyo ba yan? Truth? Kanyo? Alin ang truth, mga kababayan? Alin ang katotohanan? Katotohanan ba yung magpakalat kayo ng fake news? Katotohanan ba yung ipalaganap ninyo na ang Pangulo ay nag-a-addict at drogista? Bangag, gano'n? Yung ba ang katotohanan, mga kababayan? Na palaganap kayo ng palaganap pero wala naman kayong naipapakitang ebidensya? Di ba, Rapi Carlos? Replay tayo. Oo. Di ba? Mga kababayan ko, Fred? Saldi Magbalon. Lynn Mariano. Elvira. Kayo, mga kababayan. Sabi ko sa inyo eh. Di ba, Slap? Romeo Dalayuan. Wala, mga kababayan. Kabaliktaran ang sinasabi nito. Truth daw, truth. Truthin mo yung mukha mo. For the truth shall set us free. Set us free from this evil na nangyayari sa ating bayan. Hindi nangyayari sa ating bayan. Nangyayari sa inyo. Kayo ang gumagawa ng evil para sa ating bayan. Kayo mismo yun eh. Kaya kailangan kayo yung makakawala sa kasinungalingan. Pumanig kayo sa katotohanan. Yun. Hindi nyo ginagawa eh. Natatakpan ng mga kwartay ang mga mata nyo. Kaya hindi kayo makaalis-alis dyan. Di ba? Mona Luis. Boss, pag-greet naman po ng apo ko. J.R. Rances. Pang-siyam na po. 9th birthday po. Ng apo ni Mona Luis na nagngangalang J.R. Rances. Di ba? Happy birthday! Oy. Happy birthday to you. Yun, no, mga kababayan. Diba? Chonkat. Nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy! Napaka-importante ng panalangin. Suportahan po natin ito, mga kababayan, dahil kita. Sabi sa banal na kasulatan, nasa saad doon, maraming magpapanggap na nasa kanila daw ang Diyos. Mananawagan sila, nasa amin ang Diyos. Nasa amin ang Diyos. Pero yung mga yan daw ay manliligaw. Katulad ho nila. Nililigaw ho kayo sa katotohanan na dapat na pinaniniwalaan. Gagamitin ang salita ng Diyos. Katulad ho na Nino ni Villanueva. Katulad Nino ni Cayetano. Pero mga demonyo. Diba? Opo, citizen, replay po tayo, ha? Nino Peramo. Grabe, no, mga kababayan. Ganun yon. Our beloved